Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Umi-Digital AM Power Stereo Transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alin, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Oras sa 3:17 ng hapon. 0927-861-1921. Iniimbestigahan na ho ng NBI ang napaulat na pagbebenta ho ng malalaswang larawan at video na ilang mga mag-aaral upang mapabilang mga kaibigan dun ho sa mga gadget para ho dun sa distant learning. Alam niyo talagang yung social media, lalo na ho ngayon dun ho sa mga online class. Minsan magugulat na lang ho yung mga magulang Teka, bakit napunta ka dyan sa site na yan? Ito nga ho, para mas malinaw ho ating kausapin mga kaibigan. Nasa linya ng ating komunikasyon si Committee on Basic Education and Culture Chairman, si Congressman Roman Romulo. Congressman Romulo, si Karex Kayanong sa DCME. Yes, Karex, magandang hapon po sa inyo at lahat po ng nakikinig po sa atin. Magandang hapon po sa ating lahat. Apo, at magpapatawag po ba ang inyong committee sa Department of Education, sa telcos at from social media platform upang maimbestigahan yung napaulat na yung pagbebenta sa mga online ng mga estudyante, yung mga kumbaga napakaselan mga photo, video, kapalit ho ng pera, Congressman? Yes, Karex, gagawin po? In fact, ang plano po natin talaga ay sulatan na agad-agad ng Department of Education, pati siguro ang NBI, para pagdating natin sa committee hearing, ay mapapaliwanag nila ng mabuti kung anong nangyayari. Kasi napaka-importante, Karex, na malaman natin kung saan-saan lugar nanggagaling ito. Tama. Kung totoo po, kailangan malaman natin kung saan-saan lugar. Kasi kung titingnan naman natin, Karex, ang national government, pati ang lokal na gobyerno, sa iba-ibang ay ginagawa naman ng lahat para makatulong sa ating mga estudyante. Either nag-deliver po tayo ng self-learning modules, o kaya may mga syudad na po tayo, nagbigay pa nga po ng mga gadgets. Diba? Ang dami nga rin po mga pribadong kumpanya, individual, na nagbigay rin ng mga gadgets. Kaya gusto natin malaman anong resulta nitong investigasyon ng NBI para ma-identify po natin saang mga lugar ito at ma-zero in natin kung ano pa talaga ang nangyayari. At nagsisiyasan na rin ho ng investigasyon ng NBI kaugnay ho dito at aminadong NBI Congressman kumbaga kulang sa ngipin ang kasalukuyang batas upang maparusahan yung kumbaga nang aabuso dun ho sa mga minor ding edad. Lalo na ngayon, kumbaga nahaharap po tayo sa krisis sa COVID-19, Congressman. Opo. Sabihin na po natin na yun ang sinasabi nila na may kakulangan, malaman rin natin. Pero ako po naniniwala na kahit man kulang yung mga batas ngayon, ay sigurado gagawa ng paraan ng Kongreso yung maipasa. Pero sa dami po natin ng batas ngayon, naniniwala ako na kahit pa paano ay mapaparusahan yung mga nag-take advantage ng ating mga kabataan. Kasi sa totoo naman, Karex, kung titignan natin talaga ang kabuuan na sitwasyon, parang sa totoo naman sinusubukan gawin lahat ng mamamayang Pilipino na makatulong sa ating mga estudyante. Habang meron nga mga nag-donate pa nga po ng mga tablets na pribadong individual at korporasyon. Ang gobyerno, nagbibigay rin po mga local government. So, baka merong nananamantala. Kaya ito dapat talaga matukoy sa atin ng NBI at dapat makasuhan agad ang mga ito. At naniniwala ako
na may mga batas na mapaparasahan sila. Apo, at sa ngayon po napaulat na paunti ng paunti yung mga estudyante at mga umaattend doon ho sa kanilang online classes. Ano po ang inyong palagay at agarang solusyon ho dito, Congressman? Yes, yan, Karex, sa totoo lang, talagang yan kailangan tayong lahat magtulungan, DepEd, Kongreso, yung nasa gobyerno, yung mga nasa pribado, kasi aminin po natin ang totoo. Kahit basahin po natin sa ibang bansa, hirap na hirap rin po kahit sa Amerika, sa Europa, kahit yung Korea, nabasa ko rin, sa Japan, hirap po lahat dito sa tinatawag na online education. Kasi wala naman, dati po exceptional yan, di ba, magkaroon ng online, kahit sa ibang bansa. Pero ngayon, sa ating bansa at sa buong mundo, napuwersa po ang lahat na maging online dahil talagang may bagong COVID pa nga eh. Kaya talagang mahirap po talaga, ang nakakaawa rin po talaga ang estudyante, nakakaawa ang teachers, nakakaawa ang mga magulang. Pero hindi po natin pwedeng hayaan na walang edukasyon yung ating mga kabataan. Kaya kailangan po talaga magtulungan tayo, maghanap tayo ng paraan na maging interesado pa ang ating kabataan dito sa online education. Kasi hindi pa rin natin alam ganong katagal pa rin po dito eh. Diba? So ano po talaga to? Kailangan maghanap tayo ng iba-ibang paraan para maging interesado muli yung mga kabataan natin, yung mga magulang, yung dito sa online education. Kasi sa ngayon po walang choice eh. At di ba sinuspindi pa nga ho ng ating Pangulo yung dry run ho ng face-to-face classes dahil ho dun sa banta ho ng bagong strain ho ng COVID-19 eh. At tama lang ho ba yung naging hakbang ho ng ating Pangulo? Sa akin po, tama po yun. Bagamat, doon ko na rin po, supportado ko yung limited face-to-face na pilot na gagawin niya. Pero nung nabalitaan natin na may bagong COVID strain yung allegedly galing sa UK, siguro tama naman po na unahin natin yung kalusugan, yung health, yung safety ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat po talaga, wala na muna yung pilot na face-to-face kasi hindi pa natin alam kung paano itong bagong variant na to. Tama po. At kung siguro panghuli lang anong update ho sa Lone District ho ng Pasig, kumbaga yung tulong o ayuda sa ating kababayan na talagang nahaharap pa rin ho ngayon sa COVID-19. Yes. Alam niyo po, ang kagandahan naman po talaga dito naman sa Luzon, Pasig at sa maraming lugar naman ay talaga nagtulong-tulungan po ang gobyerno pati ang pribado, ang national local government. Talagang minsan talagang hindi sasapat. Pero lahat naman po ng kayang ibigay ay binibigay. At nakikita ko naman po sa mga mamamayan po natin ay nakakaintindi rin naman po sila kung ano yung kinakaya na maitulong sa kanila ng gobyerno, ng mga pribado. Kaya sa totoo lang, Prarex, alam ko na napakahirap ng dinaanan natin lahat ng 2020. Pero sa totoo rin, napakita rin naman po Pilipino na napakabuting tao rin po ng mga Pilipino. Whether na sa gobyerno o pribado, talagang lahat naman po nagtulungan. At kung ang lungsod ho ng Maynila, kumbaga libre yung COVID vaccine, sa Pasig ba may plano ho bang bumili rin ng COVID-19 vaccine? Siguro po mas maganda yung announcement galing sa LGU, pero alam ko po na naglaan na po sila ng pondo para sa free vaccination. At kami nagpapasalamat po, Congressman Roman Romulo, Lone District ng Pasig. Kung baka meron kayong mensahe, gamitin niyo itong DCME. Yes, correct. Una, maraming salamat sa iyo po sa pagkakataon nito ng pagkakita sa taong bayan. Sa lahat po ng nakikinig, ang pinaka-importante sa ngayon ay tayo ay magtulungan, tayo ay palawakin din natin yung pag-unawa natin sa isa't isa. Pero napakita natin ng 2020 na kaya natin. Ito po, siguro konti na lang po ito. Pag may vaccine na tayo, mas madali na po para sa ating lahat. Kaya konti na lang na pagpapahaba ng pasensya. God bless po at stay safe lagi. Salamat po, Congressman Romulo. Thank you po. Huwag kang maglilipad. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Cayano. Yan ang tinig mga kaibigan ni Congressman Roman Romulo, Lone District ho ng Pasig. At siya ho ang House Committee ng Basic Education and Culture Chairman, si Congressman Roman Romulo.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.